respond lang ako ng konti, sabi ni Senator Lacson. Sayang ang pera. Nung si Alan Cayetano ang Senate President, 700 million ang nagastos. Sabi ko, saan kaya galing yon? Tapos, sabi ko, total, magaling mag-divide. Sila Senator Lacson, very divisive. Dinivide ko. Kasi ang ginamit niya, 28 days daw ako naging Senate President. So, tignan nyo po ha. Multiply muna, multiply. Multiply mo ang 25 million na sinabi ni Senator Win na gastos ng Senate a day, i-multiply mo yun sa 28 days, and, baliktarin mo naman, division. 700 divided by 28 days is 25 million. Yun din naman ang ginawa ni Senator Win. Tinignan niya lang yung budget ng Senado, tapos dinivide niya, nakuha yung 25 million a day. So, nasaan yung intellectual dishonesty? Nasaan ang pagtatago ng katotohanan? Simple lang po. Kahit sino po ang Senate President, 25 million a day, ang gastos ng Senado, kung ganun kasimple ang computation mo. Meaning, yung budget ng buong Senado divided by the number of calendar days. Di ba? So, may nabasa po ako, sorry, nakalimutan ko kung sino mismo nagsabi. Sabi niya, statistics is like a bikini. Ulitin ko ha, statistics is like a bikini. Why? What it shows is very revealing, but what it hides is essential. So, makikita nyo po, ni-reveal niya, parang pang-intriga, di ba? Kasi magaling naman talaga sila mang-intriga eh. Nagte-take turns lang naman po, si Raffy Tulfo, si Erwin Tulfo, si Senator Ping Lacson, tapos yung iba sa grupo nila, yung tag team lang yun, para, kayo naman mang-inis kay Alan, kayo naman magkalat ng hindi totoo, kayo naman magkalat ng ganito, palabasin natin ang gulo-gulo, di ba? Again, ano yung intent? Para hindi malaman ang buong katotohanan tungkol sa korupsyon sa ating bansa. But let's be intellectually honest. Whoever was SP nun, ganun din ang gastos. Question. Pero bakit sila one day may napasa? I challenge all the congressmen and senators. 1998 pa lang, congressman na po ako. Naging konsyal po ako, for a short while po, vice mayor. Naging member po ako ng House of Representatives. 4 na term po, 4 na term. Pangatlong term ko na po to bilang senador. I was privileged, no? God honored me by allowing me to be speaker, and then for Senate President, kahit maikse. I challenge lahat ng congressman, senador. Prove me wrong. Sa huling 3 araw, yung Monday to Wednesday, kapag kayan po ay session, dyan po ang ratsadahan. Kasi lahat ng pang second reading, i-second reading na natin. Lahat ng pang third reading, i-third reading na natin. Lahat ng, halimbawa, 7 ang nakapila sa Senate or 20 nakapila sa House sa interpellation, kakausapin na ng majority leader yon or mag-uusap majority minority leader. Pare, isa na lang magtanong, pasa na natin to. Yun po talaga ang ano doon. But what did the group of Senator Win and Senator Lacson do? Since May 11 po hanggang yesterday, hindi po sila naglagay ng mga miyembro ng committee nila as minority. Sila po ang ayaw magtrabaho. Hindi po sila naglagay ng mga miyembro para hindi mag-function yung mga committee. Question. Paano po yung mga ready na for BICAM na ipapasa? Yung po ay inauthorize namin. Tatandaan nyo po, May 13, yung pong inatake ang Senado, yung pong sa NBI na sinasabi lang ngayon na halatang halata na ngayon ay part ng kanilang plano na sa aming binibintang. Alam nyo po ba na the next day po ay meron pong BICAM tungkol sa voucher system sa DepEd? Yun po ay nakakasana sa House of Representatives. Nag-confirm ako, tinawagan ko mismo si Speaker D na pupunta po ako doon. Tapos nagkagulo. Kinancel nila po yun. Kung hindi ako nagkakamali, si Senator Bam Aquino ang chairman nun, ang magpapatuloy nun. Meron, napakarami pong hearing. Yung hearing si Senator Pia tinuloy. Yung kay Senator Pangilinan, nagtanong naman siya sa floor, pero sunod-sunod na batiko sa iba't ibang mga pahayagan at online, kawawa daw yung farmers, dumating po sa Senate, tapos pagkatapos hindi pinakinggan. Kawawa po talaga kasi nagamit sila. Kasi pwedeng ituloy ang hearing. Hindi nila tinuloy. So yung sinasabi po nilang hindi nagtrabaho, waling-waling po yun. Alright, mag-reaction tayo dito mga kababayan sa buwelta or sagot ni Senator Alan Peter Cayetano doon naman sa patama or patutsada or banat ni Senator Lacson noong isang araw kay Senator Alan Peter Cayetano na di umano'y 700 million yung gastos daw ng Senado noong pag-upo bilang Senate President ni Senator Alan Peter Cayetano mga kababayan in 28 days. At ngayon ay pinagtaka ni Senator Alan kung paano
paano yung na-compute or paano na-divide ni Senator Lacson ang ganong data, no? At sinabi naman, inamin ni Senator Cayetano na kahit sinong Senate President ay 25 million talaga ang gastos a day ng Senado. So, yung computation pala mga kabayan ay 25 million times 28, ito yung calendar days, equal 700 million. At i-divide mo yan by 28, no? Yung 700 million divide by 28, lalabas dyan, 25 million pa rin mga kababayan. At ginagawa lang po nilang issue yan, no? Para sirain itong si Senator Alan Peter Cayetano sa aking opinion, no? Talagang nanisi pa, no? Or bumanat pa si Senator Ping Lacson dito kay SP Cayetano at talagang good thing, no, sa aking palagay na talagang mas okay na rin na palaban, no, itong si Senator Alan Peter Cayetano na hindi po siya mananahimik sa mga banat sa kanya ng grupo nila Gatchalian, no, sa magitan nila Ping Lacson, sila Erwin Tulfo, si Rapi Tulfo. At napansin naman din po niyan ni Senator Cayetano na sila pag magsalita ay talagang ang daming mga kumukuhang mga media sa kanila, no, at sa mga social media. At ngayon may buwelta rin sila patungkol dito kay SP Cayetano or Senator Cayetano na panay live, no, tawag na ni Rapi Tulfo ay panay live selling daw ni Senator Cayetano, no, kasi nagla-live nga po siya at ito lang po yung platform na kung saan ginagamit niya yung kanyang page para ma-inform yung mga taong bayan, mga kabayan, kasi wala naman po siyang mainstream media talaga na nakaabang sa kanya, unlike sa kabilang grupo na talagang full force yung mga mainstream media, no, doon sa kanilang mga interviews, mga ambush interviews, mga press statement, mga ganyan, press release ay talagang hawak nila mga kabayan, no. At itong si Senator Cayetano ay nagla-live lang po siya sa kanyang page, no, at dito lang po niya sinasabi sa mga taong bayan yung totoong nangyari na hindi naman sinasabi ng kabila. At itong 700 million, no, na sinasabi ni Lacson na sayang daw yung tax or sayang yung taxpayers money na 700 million, no, sa pag-upo bilang 28 days ni SP Cayetano. So dapat pala tanungin natin yung mga naging Senate President din mga kababayan, kagaya nila Miguel Zubiri, si Chis Escudero, si Tito Soto. Dapat tanungin din po natin kung magkano ang gastos nila sa Senado kada araw, no, para magkaalaman na mga kababayan. Kasi sabi nga ni Senator Cayetano, kahit sinong Senate President, 25 million a day talaga ang gastos nila. At i-times mo yan sa calendar days na 28, yung result niyan equal sa 700 million din mga kababayan. At i-divide mo yan ng 28, ang labas dyan is 25 million pa rin mga kababayan. So talagang gumagawa ng propaganda itong si Lacson mga kababayan, hindi pa naka-move on siguro. Tila bagay galit pa rin dito sa kay SP Cayetano at buti na lang palaban din itong si Senator Cayetano, no, mga kababayan. At talagang makikita natin sa mga pamamagitan ng mga ganito, malaman natin kung sino yung mga nagsasabi ng totoo at maliwanag naman din sa ating kaisipan yung pangyayari, no, bakit nagkagulo yung Senado. At biniblame nila ngayon si SP Cayetano na pinaalis daw or pinatakas nila si Senator Bato de la Rosa, yung kaguluhan nung nagkaputukan, no, doon sa Senado dahil gustong pumasok yung mga NBI ay sinagot naman po yan ni Senator Alan mga kabayan na hindi naman sila yung nanggulo, no, sila yung ginugulo talaga dito, kaya nagkaganon yung nangyayari nung mga panahon na yun from May 11 hanggang 13. Sabi nga po ni Senator Amy Marcos na ngayon ay nagawa na po nila yung utos sa kanila, ay tanungin daw natin sila kung may threat pa ba sa Senado mga kababayan. Yun po yung statement, no, ni Senator Amy Marcos. Biglang nagka-okay daw lahat kasi sila na po yung may hawak ng liderato mga kababayan. At asahan natin na hindi na po matutuloy, no, yung flood control investigation ito kasi nung panahon nila ay hindi naman po nila talaga inimbestigahan yan ng maayos, no, at parang inupuan lang nila at gumagawa si Lacson ng impartial report. Pero ano pang saysay ng impartial report mga kabayan, no, na may mga bagong ebidensya nga, may mga bagong witnesses, bakit ayaw niyang ipatawag yung mga taong involved dito sa mga pagnanakaw na ito? So malinaw naman po na may pinagtatakpan talaga sila dito mga kabayan. So sa aking palagay ay ngayon wala tayong magagawa kasi hawak talaga nila yung liderato, no, nasa kanila yan. At talagang yung isang senador talagang or dalawang senador ay bumaliktad mga kabayan dahil sa matinding pressure siguro or sa mga offer. Gagaya ng sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na matindi ang pressure at yung mga offer, no. At balang araw ilalabas daw ni Senator Jingo Estrada yung mga ebidensya doon sa pag-alok sa kanya na bumaligtad lang doon sa grupo ng kabila at iwan itong si SP Cayetano noon, no, or Senator Alan Peter Cayetano. So malinaw naman talaga mga kabayan kahit na
order yung Filipino tayo, maintindihan natin kung anong ginagawa nila dito sa Senado, no? Malinaw naman na may iniiwasan silang investigation, mga kababayan, at ayaw lang nilang mabanggit yung kanilang mga pangalan on record, no? Kasi kung mag-hearing sa Blue Ribbon ay may oath po yan, no? Talagang pinag-uot yung mga witnesses para sabihin yung katotohanan at pawang katotohanan lamang, no? At posibleng magamit ito bilang ebidensya sa mga kung may kaso, mga ganyan, pwedeng magamit yung mga pinag-uoth nilang statement sa Blue Ribbon hearing, mga kababayan. Ngayon, ang impeachment trial naman ni VP Sara ang kanilang pinaghahandaan, no? Dahil kanina ay meron na silang pre-trial conference, pinag-usapan nila kung paano yung magiging flow, paano yung mga presentation ng mga witnesses, ng mga evidence, mga ganyan. So, yun na po yung next nilang tatrabahoin, mga kababayan. At itong pagpalit ng liderato ngayon, si SP Gatchalian yung namuno at hindi nga po siya abogado, mga kababayan, no? Kaya yung gagawin daw nila or yung ilalagay nilang presiding officer ay si Chis Escudero, no? Kahit na hindi siya Senate President, pero siya daw yung ilalagay nila kasi abogado. Si Gatchalian hindi naman abogado, mga kabayan. Which is for me, ay nakakatawa, no? Yun nga, meron na nga tayong Senate President na abogado, pero pinili talaga lang patalsikin at iupo itong si Gatchalian na hindi naman abogado. Kaya yung siste ngayon, si Escudero yung kailang ilagay doon sa impeachment trial presiding officer, no? Kasi nakakatawa naman or nakakaawa siguro kung anong mangyayari dito kay Gatchalian kung siya yung maging presiding officer. Baka lalamunin lang siya ng mga prosecutors at or house prosecutors at ang defense team ni VP Sara, no? So, wala tayong magagawa kasi yun naman talaga daw yung utos. Sabi ni Senator Amy ay nagawa na nila yung utos sa kanila ay yun na, mga kababayan. So abangan lang natin pag 2028, no, kung mapalitan na yung administration, no, saka pa lang tayo talagang mag-imbestiga ng lubusan, maglabasan na lahat ng kailangan ilabas pag hindi na hawak ang gobyerno, no, mga kababayan. So we are praying for that day to come, no, na malabas na or may palabas na yung buong katotohanan at dapat makulong ang dapat makulong, lalo na yung mga congressman, no, na talagang sinasabi nila na nakinabang talaga dito ng husto, no, sa flood control, sa mga kickbacks. So we are looking forward talaga na may makulong na mga congressman, mga kababayan, at lalo na yung pinagmamalaki ni Ombudsman Remulla na kakasuhan na nila ng the grandest case ever, no, itong si Congressman Martin Romualdez, pero hanggang ngayon wala pa, wala pang balita kung kailan niya kakasuhan, mga kabayan. Wala pa akong nabalitaan na ifa-file niya yung kaso doon sa Sandigan Bayan, itong pinagmamalaki niyang the grandest case ever laban kay former House Speaker Martin Romualdez. So tabayan po natin yan. Tapos na yung May, no? Sabi niya sa May sasabay niya sa tag-init na mag-iinit daw yung mga kaso doon sa mga involved yung pero hanggang ngayon, June na, no? Wala pa rin. At matapos na yung June, magjo-July na naman. Wala pa, no? Pero yung kailang pinagkakasuhan, pinakukulong, ay itong mga senador, mga kababayan, na mga kalaban nila sa politika. At kahapon nga ay merong pong sinasabi itong si Congressman Pulong Duterte na meron na di umanong ICC warrant din, no? Itong si Senator Bongo, mga kababayan, na talagang uubusin talaga nila yung mga kalaban nila, no? At itong si Senator Marcoleta ay meron ding plunder case na gawa-gawa lang daw. At si Senator Jewel at Escudero ay for sure absuelto na yan, mga kabayan, dahil pumanig na doon sa kabila eh. At sino pa ba yung mga pinagkakusuhan nila, mga kabayan? Bukod kay Senator Jingoy Estrada na talagang may bayag, no? At hindi talaga or hindi tinanggap yung offer sa kanya na bumaliktad lang. So pinandigan niya yung kanyang prinsipyo, mga kababayan. So sa aking palagay dito, talagang hintayin na lang natin sa 2028, no, kung mapalitan na yung presidente, yung bagong administration na yung magtuloy dito sa investigation ng flood control na ito at itong mga mali-malitang perang diniliver doon sa mga malaking tao sa ating gobyerno. So ano po masasabi nyo dito, mga kababayan, sa sagot ni Senator Alan Cayetano, no, dito sa patutsada or patama or banat ni Senator Lacson na 700 million pesos daw yung gastos nung naupo si SP Cayetano in 28 days, no, mga kababayan. So bakit kaya di niya tanungin yung best friend niya na si Tito Soto na naging Senate President din? Dapat tinanong niya kung magkano rin yung gastos noon, no, nung siya pa yung Senate President, magkano per day. At itong si Gatchalian ngayon at si Miguel Soberin, no, pati si Escudero kasi kakampi naman nila ngayon, no, magkagrupo na sila. Dapat tinanong niya rin kung magkano yung gastos. Bakit si Cayetano lang yung kanyang binibira dito, mga kababayan? So good thing, palaban po si SP Cayetano, no, kaya malalaman natin yung katotohanan kasi hindi naman natin alam, no, itong mga ganitong klaseng gastos nila dahil hindi naman binabalita ito sa atin, mga kababayan. So ano po masasabi nyo dito? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.